Inakusahan ang pangingikil ni pork barrel scam queen Janet Napoles si Senator Laila De Lima kapalit ng tuluyang pagsasara ng kasong serious illegal detention na isinampal laban sa kanya ni Ben Hurluy. Ito ang balita ni Monoxor. Sinubukan umano ni Senador Laila De Lima na hinga ng pera si Janet Napoles noong 2013 upang hindi na muling buksan ang kasong serious illegal detention laban sa kanya na isinampa ni Ben Hurluy. Ayon mismo kay Napoles, na-dismiss na noon ang kasong serious illegal detention sa Department of Justice. Wala naman po talagang illegal detention na nangyari. Ito po ay extortion lamang. Dismiss na po ang kaso na to sa DOJ noon pa. Ma'am, sino po nag-extort ng pera? Sino? Isa si Secretary Laila De Lima. Bukod kay De Lima, may iba pa anyang personalidad ang lumapit sa kanya upang manghingi ng pera. Hindi extort kayo ni De Lima dun sa kaso nyo, illegal detention. Tama. Isa po siya. Isa sa mga nag-extort. Sino pa ma'am yung sinasabi nyo na pwedeng nag-extort sa inyo? Ma'am, sa inyo pa mismo in-extort yung pera? Yes or no lang ma'am? Sa inyo po ba in-extort mismo yung pera? Yes. Ayon kay Napoles, nasa 300 million pesos ang kabuuang halaga na sinubukang hingin sa kanya ng mga ito. Naniniwala naman si dating Senador Jinggoy Estrada na malaki ang maitutulong ng manifestation ng Solicitor General na pawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention. Ayon kay Estrada, maaaring ma-discredit si whistleblower Ben Hurluy kung mapatunayang hindi totoo ang illegal detention case. I'm not a lawyer but I think the credibility of their main witness, the main witness of the former administration, siyempre madi-discredit siya. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Korte Suprema kung ano ang desisyon sa manifestation ng Solgen na pawalang sala si Napoles sa kasong serious illegal detention. Suportado naman ni Pangulong Duterte ang manifestation ng Solgen na pawalang sala sa kasong serious illegal detention si Janet Lim Napoles. Sinubukan ng UNTV News na kunin ang panig ni Senador De Lima, subalit hindi pa ito nagbibigay ng kanyang pahayag. Bukod sa kasong serious illegal detention, nahaharap din si Napoles sa kasong plunder at graft dito sa Sandigan Bayan. Sa 5 kaso na umapila si Napoles upang makapagpiyansa, 2 lamang ang pinagbigyan ng korte. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan.